Okay mga kadadod, so kahapon itinuro natin kung paano tayo mag-install ng ating mga piston ring sa ating piston. So yun ito. So itinuro natin dito kung paano yung positioning namin na ginagawa dito sa Dadods Auto Works. So sa mga nagtatanong naman regarding doon sa ating ginagamit namin pyesa, ito. Ito po yung kanyang brand. Then ito po yung kanyang part number. Yan. Take note po mga kadadods, standard po ito ha. Standard. So wala tayong ginawang oversize. So standard lang siya. Kaya ito lang po ang gagamitin natin. Okay? So ngayon, proceed na po tayo rito kung paano kami magkabit ng ating mga piston dito sa kanyang block. Okay mga kadadod, so ito po yung ating mga piston. So bago po natin siya ilagay doon sa kanyang engine block, so ikakabit muna natin yung kanyang connecting rod bearing. So ito po siya. Yan. So regarding naman sa part number, ito po. Yan yung part number niya. Yan. So ilalagay po muna natin siya rito. Dito at saka sa mga bearing cap dito. So, regarding pala dito sa mga bearing cap mga kadadods take note. Meron po siyang pattern. For example, makikita nyo po yan dito sa gilid. For example, ito may nakaukit dito. Lagay natin. So, makikita nyo yan, letter P. Yan, di ba? Naka-slant na letter P. So, yung iba, kung itong ilalagay natin, actually, iba-iba letter nakalagay rito eh. So, wala kang letter na mabubuo. Yan. So, ito yung partner niya. Yan, letter P. Okay? Then next, dito sa kabila, try natin So, ito, hindi siya partner niyan. So, hahanapin natin, mga kadadods, yung ka-partner niya. So, let's say ito, letter P din. Pero buo. Yan buo siya. Nakatayo. Yan. So, yan ang mga pattern niya mga kadadods Hindi po pwedeng mag-rumble-rumble yan. So, ito po yan mga kadadods. Ito po yung sinasabi ko kanina. Yan. Hindi kasi nakapokus kanina. Yan yung letter P niya. Yan. Ito nakabaligtad. Ito nakadiretso. Then ito naka-slant. So, yan po yung sinasabi natin na kailangan. Yan ang magkaka-partner. Okay? So, ngayon proceed tayo dito. Lalagay na po natin itong kanyang connecting rod bearing dito. Then isusunod natin, ilalagay po natin itong kanyang connecting rod bearing. So again, katulad ng ginawa natin sa main bearing, huwag po natin itong hahawakan So sa pag-install lang po nito is simple lang. Dito may makikita kayong gatla. Yan. Then ito po. Tututok nyo lang dito yan. Then may butas dito. I-eksakto po yan dito. Okay? So ganito lang po yan. Unahin natin dito sa may gatla. Then tulak. Yan. So dapat pantay yan pantay. Tapos kung mapapansin nyo, yung butas na nandirito sa ating connecting rod bearing, sasakto po rin dito yan. So actually dito yan, pagusan yan. Okay? So yan. Then dito naman sa bearing cap, same procedure. Meron din siyang gatla rito. Then, ganun din po. Unahin natin dito sa may gatla. Then, tulak. Yan. Kailangan pantay siya. Okay? So, yun lang po. Yun lang po ang diskarte dyan. So, gawin ko po muna to lahat. Okay mga kadadod. So, after nating mailagay yung kanyang connecting rod bearing, so, ito, ilalagay na natin siya doon sa ating engine block. So, bago natin ilagay yan doon, kailangan natin syempre ng compressor. So, ito po siya. Yan. So, ang technique ko mga kadadudes, ito. May box tayo dyan. Then, syempre, double check muna natin yung mga gap kung nasaan. Katulad nung sinabi ko nung first tutorial na ginawa natin. So, dapat eksakto pa rin siya. Yan. Then, pag na-verify na po natin na eksakto na siya, itong karton na ilalagay ko po rito yan. Then, saka natin to gagamitin itong compressor.
Then, tsaka natin hihigpitan. So, yun. So, ito mga kadadods, mahigpit na siya. So, palitawin lang natin bahagyahin ng dirito. Tuktukin lang natin to. Yan. Ito na po siya. So, yan ang magiging guide natin pag nilagay natin yan doon sa kanyang engine block. Paglalagay po ng ating mga piston, take note po dito sa ating crankshaft, pipihitin po natin yan. Let's say ito, dito sa cylinder number 1. Ang running mate po nito ay cylinder number 4. So, ito. So, ang running mate naman ng cylinder number 2, ito yung number 3. So, dapat ito pong crankshaft, pihitin natin dapat nasa baba. Yan, baba natin. So, same yan. Nandito, nasa baba rin yung number 4. Then, nakaangat naman yung number 2 at saka number 3. Okay? So, unahin muna natin dito sa number 1. Lagay natin dito. Then, after dito, dito naman sa number 4. Okay, mga kadadods. Unahin natin dito sa cylinder number 1. Yan, ito, nakatutok pa rin tong letter L na to sa ating exhaust side. So, ipantay lang po natin yan, mga kadadods. So, ito po yung purpose niyan. Kaya tayo nagpasobra para meron na tayong guide. Yan. Then, tsaka po natin siya bibigay ng pukpok. So, yun. So, hanggang dyan na lang muna mga kadadods ha. Then, sunod natin tong cylinder number 4. Okay, sa cylinder number 4, same procedure po. Yan, tutok natin. Yan. Then, dahan-dahan. Then, tsaka natin bibigayin. So, yun. So, hanggang dyan na lang muna mga kadadods. Then, unti-unti natin pukpukin yan. Then, isisilipin natin dito sa kabila. Kailangan sumakto siya rito sa ating slot, dito sa ating crankshaft. Okay mga kadadods, yan. Ito yung ilalim niyan. Okay, so dahan-dahanin natin pukpukin sa taas. Then, lagyan muna natin ng langis. Yan. Okay. Then next, dito po sa kabila, same procedure. Lalayin natin. Then, lagyan po natin ng langis. Yan. Then, tsaka uli bababa. Yan. Then, tsaka po natin babalik ta rin para mailagay po natin yung kanyang mga bearing cap. Okay mga kadadod, sa paglagay naman ng bearing cap, tulad na sinabi ko kanina, dapat aware tayo doon sa kanyang mga markings, okay? So ito, tingnan natin kung sasakto siya. Yan. Itong kabila, dito. So dapat sakto yung kanyang mga markings. Yan. So ito po siya mga kadadod sa inyong mga markings niya. Ayun, yung letter P. Then ito yung slant na letter P. Yan. Then lalagyan na natin siya ng bolt. Then same procedure lang po dito sa number 2 at saka number 3. Ganun lang din po gagawin natin. Okay? So lagay natin yung mga bolt. Actually 10 mm lang naman po yan na flower. Or 12 point na socket. So i-hand tight lang po muna natin yan mga kadadods. Yan. So ikot natin. Then dito na po tayo. Okay, next dito sa cylinder number 2. Yan, tapat natin. Then bigla. Yun. Then itong cylinder number 3. Yan. Then bigla. Yun. So same procedure lang mga kadadods. Babalik na rin lang uli natin mamaya. So mamaya ituturo ko na lang kung paano natin ito torque. Okay? So gawin muna namin to. Okay mga kadadods, so after natin ma-hand tight itong mga bearing cap ng ating connecting rod, so lalagyan na siya natin ng torque. So ang torque natin dito is 11 foot-pound. Okay? Umpisa natin dito. Yan. So narinig naman ninyo, tumunog, di ba? Yan. So 11 foot-pound. Yan. So after natin ma-torque ng 11 foot-pound,
mag-additional po tayo ng another 90 degrees. Okay? So, same procedure sa ginawa natin sa main bearing. So, double check ko lang ha. Okay. Yan. Then, tulad ng ginawa natin dito sa main bearing, mga kadadods, maglalagay na lang din po ako ng marker. Okay? So, doon natin kukunin yung kanyang 90 degrees. So, ito na po mga kadadods, pipihitin na po natin siya ng 90 degrees. Yan. So, yun mga kadadods. So, ito na po, napihitan natin siya ng 90 degrees. So, check natin ha. Naikutin ko. Yan. So, ang susunod natin mga kadadods, ilalagay na po natin yung nandito sa ibabaw. Okay mga kadadods, so bago natin ito ilagay, syempre lalagyan natin siya ng silicone. So, ang ginagamit ko silicone dito mga kadadods, ito. Itong Beta Gray. Yan. So, bago natin ilagay dito, i-apply, nasa muna natin. Yan. Kasi ang silicone mga kadadods, hindi siya kumakapit kapag may oil. So, punasan natin yan. So yun mga kadadods, so ngayon ilalagay na natin siya dito sa kanyang block. Okay mga kadadods, bago natin siya ipatong dito, make sure na nandirito yung ating mga o-ring. Okay? So nandiyan dapat yan. Punasan muna natin. Actually, pwede nyo na rin pong isabay yung ating rear crankshaft oil seal dito. Mas maganda sana kung isasabay natin na ilalagay rito, then tsaka natin ipapatong, itataklob. Ang kaso lang, wala tayong stock ngayon na rear crankshaft oil seal dahil nagamit namin noong nakaraan dahil meron tayong pull down tranny dahil mayroong leak kaya ginamit muna namin. So for now, pwede naman tong ihabol na lang. So ngayon ilalagay na natin, confirm na natin na nandito yung mga o-ring, malinis na. So ito na siya. Take note, ito, meron siyang mga guide. Yan, dapat aware tayo dyan. Ito, dapat nandito yan. Tapos dito sa dulo, yan. Ito, nandito. So yan, dyan natin itatapat. Yan. Then, meron siyang mga bolt. So, dito yung mahaba. Dito yung mga, ito, 2, 4, 5. So, ito yan. 5. 2, 4, 5. Then, dalawa rito. Ito po yan. Lagyan na natin. So, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. Then, meron po tayong 6 na mas maiksing bolt. Dito po yan. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, 12 mm lang naman yan mga kadadods. So, higpitan ko muna. So, yun. Nahigpitan na natin. Ngayon, ipa-final na po natin. Okay? So yan, na-final na natin lahat, paikot. Then, ang isusunod po natin, yung kanyang strainer. So, ito po yan. Dito lalagay natin dito. Okay, next mga kadados, ilagay natin itong strainer. So, punasan muna natin. Yan.
So meron talaga siyang gasket dito. Actually, na-overhaul na to before. So ngayon, since wala na yung gasket nung binaklas namin, so nilagyan ko na lang muna ng manipis na silicone. Yan. So 10mm lang po ito mga kadadods ha. 10mm lang yan. Dalawang nut tsaka isang bolt. Huwag masyadong panggigilan dahil 10mm lang po yan, baka maputol. So all goods na ito mga kadadods. Then ang susunod na po natin, itong kanyang oil pan. Okay mga kadadods, same procedure. Punasan muna natin. Baka mamaya may mga langis dahil hindi po kumakapit yung silicone sa mga merong langis. Ayan. So, lagyan natin to. Huwag kayong mag-alala kung matakpan man yung mga butas kasi tatanggalin din po natin yan lahat. Okay mga kadadods, syempre bago natin yung ilagay yung oil pan, punasan muna natin. Yan. So meron siyang dalawang nut at saka siyam na bolt. 10mm lang din po yan. O ito. Yan, tutok natin dito. Yan. Then, siyam na bolt. So yung itong mga excess na to, tatanggalin nyo yan ha. So, gagamit tayo ng 10mm na T-range. So, saktong higpit lang mga kadadods. Then next, kabit natin to. Yan, dito. Actually, dito nakalagay. Dito natin na pinipihit yung ating mga oil filter. Yan, dito. So, 12mm lang po yan na Allen wrench. Yan. Then next, balik na rin na natin. Okay mga kadadods, so ito na po siya. Natapos na po natin buuin yung kanyang half block or yung kanyang block. Okay? So na-install natin dapat i-install. So next, po-focus naman tayo sa ating cylinder head. Okay? So pakita ko muna mga kadadods kung paano siya mag-perform sa ating sa loob ng ating engine. Okay? Ikutin ko. Yan, ganyan siya. So tulad ng nasabi ko nung una, ang running mate po ng cylinder number 1 ay itong cylinder number 4. Kung mapapansin nyo, sabay silang umaangat at bumababa. Then ang running mate po ng cylinder number 2, itong cylinder number 3. Okay? So ang firing order po niya mga kadadods ay 1-3-4-2. 1-3-4-2. So yun po ang firing order niya. So dito rin po nagaganap yung tinatawag nating 4-stroke. So yung 4-stroke na yan, ang una po ay ang ating intake stroke. Then, compression stroke, then power stroke, and yung pinakahuli ay yung ating exhaust stroke. So yan, ganyan po siya maglaro. Yan, Imagine niyo yung sinasabi nating 1,000 or let's say 1,000 RPM, sa loob ng isang minuto, 1,000 beses po siyang biikot. So ganun siya kabilis. Yan. RPM means rotation per minute. Yan, ganun siya kabilis. So yun mga kadadods, abangan nyo na lang po yung susunod na video natin, yung part 3. Magpo-focus naman tayo dito sa cylinder head. Okay, so yun lang mga kadadods. Salamat po. Kilala kaya ang dami